Today, iimbestigahan ko ang isang abandonadong gusali dito sa Pampanga. Ang Lubao Haunted Abandon Apartment. Meron po ba kami kasama kayo dito? Ito ba yung babae na sinasabi na hinahasa dito sa lugar na ito? Anong nangyari sa'yo dito? Okay lang ba sa'yo na nandito kami? Ang abandonadong gusali na ito ay matatagpuan sa Lubao, Pampanga at mahigit 20 taon na daw itong abandonado. May mga nagsasabi na may mga kababalaghan daw na nangyayari dito at minsan naman daw ay may nagpapakita daw ditong anino ng isang lalaki na pagala-gala. Pero ang nakakakilabot at nakakatakot sa lahat ay may tinatapon daw na bangkay at may ginahasa at pinaslang daw na babae sa loob nito. Hapon na nang bumiyahe kami papunta sa Pampanga at gabi na nang makarating kami sa lokasyon. Kaya in-explore ko na kagad ito para malaman kung anong misteryo ba ang bumabalot sa abandonadong gusali na ito. So ngayon nandito na tayo sa loob ng abandonadong bahay dito sa Pampanga. At pagpasok mo pa lang sa bungad, makikita mo kagad yun yung matataas na puno. So try natin pasukin itong unang kwarto dito. Tingnan natin kung ano yung makikita natin. At pagpasok ko nga dito, makalat na sa loob nito. So dito makalat na dito. Makikita mo dito yung side niya, puro dumi na. At nang silipin ko yung kwarto nito, may mga vandalismo na din yung mga pader nito. Kung mapansin nyo dito, may mga vandalism na din. At habang ine-edit ko itong video na ito, may kakaibang tunog na palang narinig yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ko ito narinig noong nandito ako at hindi ko din alam kung saan nanggaling yung tunog na yun dahil wala naman ako napansin na kakaiba sa paligid ko at ako lang din naman yung tao sa loob nito nung time na nag-e-explore ako. And then sabi ng mga barangay kanina, ito daw lugar na to, may mga ano daw dito, may mga insidente daw dito na mayroong ginagahasa dito sa loob ng bahay na to. At nang pumasok naman ako sa kabilang kwarto dito sa unang palapag, medyo hindi maganda yung amoy dito. Mapanghi dito, mapanghi. At puno din ito ng mga basura sa loob. Yung unang kwarto, ang daming damit. Itong pangalawang kwarto naman, puno din ng mga tambak ng damit. Siguro may nakatira dito. Maaring may nakatira nga o tumatambay sa lugar na ito dahil nang tignan ko yung CR dito ay may mga nakatambak pa at nakakalat ng mga gamit. So ngayon, umakit tayo ngayon sa second floor. At nang umakyat na nga ako sa second floor, puro vandalismo na kagad yung mga nakita ko. So dito sa second floor, puno na din ng vandalism. At may nakita din akong imahe ni Mama Mary at ni Papa Jesus sa pader nito. So tara, pasok tayo dito sa kwarto. Pumasok na ako sa unang kwarto dito sa second floor. At napakarami ding vandalismo dito. Siguro madaming tumatambay talaga dito. At sabi nga ng barangay tanod kanina na nakausap namin, ginagawa daw itong tambayan, tas may mga magamit na yung pinagbabawal na droga, pinagbabawal na gamot. And then meron daw dito ginagahasa. And then sabi nila binabawian daw ng buhay dito, tas tinatapon sa ibang lugar. At nang pasukin ko yung CR dito, may nakita kong mga aluminum foil. So positive na merong gumagamit dito ng pinagbabawal na gamot. Kasi kung makikita nyo dito, merong mga foil. Ayan o. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at pumunta naman ako sa kabilang kwarto. At pagdating ko dito, So dito, puro vandalism din. Halos lahat ng kwarto dito, tad-tad na ng vandalism. at nang pasukin ko naman yung maliit na kwarto dito, meron akong nakitang mga sunog na damit. So dito, meron ako nakitang sunog na damit. At nang puntahan ko yung CR dito, may nakita ulit akong mga aluminum foil. So yung mga CR dito, siguro ito yung ginagawa talaga nila. Dito sila nagsisession kasi sa kabilang CR, meron ding mga foil. Dito may mga foil din. At base sa mga nakita ko, isa itong patunay na tinatambayan nga ito ng mga adik. So ginagawa talaga nila itong sesyonan, itong kwarto na to. Kaya lumabas na kagad ako dito at tumakyat na ako sa third floor. So tara, pasukin naman natin itong kwarto dito sa third floor. At pagpasok ko nga dito, pinuntahan ko kagad yung CR nito. So titignan ulit natin yung CR dito kung may makikita tayong mga foil. Pero nang pasukin ko ito, wala naman akong nakitang mga aluminum foil. So dito walang mga foil. So tignan natin yung ibang kwarto. At pagpasok ko nga sa kwarto nito, punong-puno pa rin ito ng mga vandalismo. Ganun pa din, madami pa din mga nakapintura sa pader, mga vandalismo. At may mga tambak din ng damit sa sahig nito. Ang daming mga dito, mga damit. Hindi ko alam kung may tumira ba dito o yung mga tumatambay dito, iniiwan yung mga gamit nila dito. At habang nandito ako sa ikatlong palapag, wala naman akong something na kakaibang nararamdaman sa lugar na ito. Nandito na tayo sa pinakataas dito sa third floor. At wala akong kakaibang nararamdaman, walang mabigat, walang masakit
sakit sa ulo. Pero based sa mga kwento ng mga barangay tanod, may ano daw dito, may pinaslang na daw dito na nirape, ginahasa. Tapos yung katawan niya hindi dito iniwan, tinapon daw sa ibang lugar. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at pinuntahan ko naman yung huling kwarto dito sa 3rd floor. So nandito na tayo sa pinakahuling kwarto dito sa 3rd floor. So titignan ulit natin yung CR dito kung may makikita pa tayong foil. At pagpasok ko nga dito, meron pa din akong nakitang mga foil. So meron pa rin foil dun. Dito naman, ganun pa din. Madami pa din mga vandalism. So tara, check pa natin yung isang kwarto. At nang pasukin ko itong pinakahuling kwarto, wala naman itong pinagkaiba sa mga kwarto na napasok ko. Hindi ko alam kung apartment ba to, pero parang ganun siya kasi pare-parehas yung mga sukat ng kwarto. And then ang sabi nga nila, nung na-abandon daw to 20 years ago na, ginawa din daw tong eskwelahan. Parang college daw. Hindi ko lang alam kung anong college yun. Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo, wala akong nararamdaman na kakaiba dito. Walang something na mabigat, walang something na nakakilabot. Pero mamaya, malalaman natin yan kapag nag-investigate tayo. Pero as of now, bababa muna tayo kung natin yung mga gamit at mag-start tayo ng investigation. So ngayon kakatapos lang natin mag-explore at ngayon naman mag-setup na tayo ng mga equipment natin sa gagawin nating investigation. Nag-setup na ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation at may mga kasama din ako sa investigation na gagawin ko. So yun kakatapos lang natin mag-setup ng mga equipment at kasama nga pala natin si J-Ski and then si Kix and then si Bricks. So kasama natin siya ngayon mag-i-investigate. First time na makipag-collab tayo sa kanila. At pagkatapos nga namin mag-setup ng mga equipment, sinimulan na namin ang investigation. Gandang gabi. Nandito po kami para alamin yung katotohanan tungkol sa mga kwento ng mga tao na nagsasabi na may espiritu daw dito na hindi matahimik, nagpapakita at nagpaparamdam. Kung may katotohanan po yun, yung mga equipment po kami diyan na nilapag, pwede nyong pailawin at patunugin yan para malaman namin kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao dito na may espiritu dito. At habang naghihintay kami na may tumunog sa mga equipment namin, may bigla kaming narinig na tunog sa labas ng kwarto. Sa kabila. Kabila? At nang silipin ko ito, wala naman akong nakita o napansin dito. Ilang tao dito? Kaya hindi na lang namin ito masyadong pinansin at nagpatuloy na ulit kami na makipag-usap. Huwag po kayo mag-alala, walang mangyayaring hindi maganda sa inyo kapag lumapit kayo sa mga equipment na nilapag namin. Mag-i-indicate lang yun sa amin, malalaman namin na nandito kayo. Once na may umilaw dyan at tumunog. Naghintay lang muna kami kung may magpapatunog ba ng mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala kahit isa dito ang umilaw at tumunog. Bubukas po kami na itong aparatong ito, pwede kayo magpag-usap dito sa akin. Kaya nag-decide na kami na buksan na yung spirit box para dito na kami makipag-communicate at makipag-usap. Meron po ba kami kasama ngayon dito? At nang buksan nga namin ito at magtanong, ito na kagad yung nakuha naming sagot. Ikaw ba yung babae na sinasabi na ginahasa dito sa lugar na ito? Okay. Oo. Narip. Ha? Narip ang sabi. Narip, no? Hindi namin masyadong naintindihan at hindi rin masyadong malinaw yung nakuha naming sagot. Kaya inulit-ulit namin yung tanong namin. Anong nangyari sa'yo dito? At pakinggan nyo itong mabuti dahil narinig na naman namin yung boses ng babae na nagsalita kanina. Pwede ba namin malaman kung ano yung pangalan mo? At habang naghihintay kami ng sagot kung ano yung pangalan niya, bigla kaming may narinig na parang naglalakad sa kabilang kwarto. Kaya sinilip ko ito at nagtanong ako kung nandito ba siya. Nandito ka ba sa kabilang kwarto? Pero walang sumagot sa amin kaya bumalik na ulit kami sa loob at nagpatuloy na ulit kami na magtanong. Ilan kayo dito? At maya-maya lang may biglang sumagot sa spirit box. Tatlo? Ten? Kanina nga tulong eh. Oo. Ngayon help. Gusto mo ba ng dasal? Nagtanong kami kung gusto ba niya na ipagdasal namin siya. Pero lumipas ang ilang minuto, wala na kaming nakuha na malinaw na sagot galing sa spirit box. Kaya nag-decide na kami na lumipat na sa kabilang kwarto. Dahil kanina pa kami may naririnig na naglalakad sa loob nito. At nang nandito na nga kami, sinimulan na ulit namin na magtanong. Nandito ka ba sa kwarto na to? At nang biglang tumunog yung music box, sinubukan ko ding sabihin na pailawin din niya yung EMF na nasa harap ko. Meron akong EMF na nilapag yan.
Pwede kang lumapit dyan at iilaw yan ng iba't ibang kulay kapag lumapit ka dyan. Pwede ba bang gawin yon? Naghintay lang ako kung may mag-response ba sa sinabi ko, pero lumipas ang ilang minuto, hindi naman umilaw yung EMF. Kung hindi mo kayang pailawin o patunugin yung mga device namin na nilapag dyan, pwede kang gumawa ng kahit na anong ingay na maririnig namin at mag-i-indicate yun na nandito ka nga sa kwarto na ito. At pakinggan nyo itong mabuti dahil after kong magsalita ay may nag-response kagad sa sinabi ko. Kung hindi mo kayang pailawin o patunugin yung mga device namin na nilapag dyan, pwede kang gumawa ng kahit na anong ingay na maririnig namin at mag-i-indicate yun na nandito ka nga sa kwarto na ito. Pwede ba yun? At pagkatapos nga namin itong marinig, maya-maya lang, ito na yung nangyari. May sit niya. Bigla kaming may narinig na kalabog na nanggagaling sa bubong at may mga naririnig din kami na parang sumisitsit Parang ahas, di ba ahas yun? Magkakaas dyan. at naguguluhan na talaga kami at hindi namin maipaliwanag kung ano ba talaga yung narinig namin. Smith, dalawang beses eh. Di ba nagtanong tayo, sinabi ko kung pwede siyang gumawa ng ingay. Tapos ano yung yero? Sinubukan namin na magtanong kung siya ba yung gumawa ng ingay na narinig namin. Ikaw na ba yon? Pwede mo bang gawin ulit yun? Yung tunog na narinig namin kung ikaw yun? Pwede ka bang gumawa ng ingay dito? Pero lumipas ang ilang sandali, wala na kaming narinig na tunog na katulad ng narinig namin kanina. Kaya inisip na lang namin na baka may pusa lang sa taas. Kung pusa yun, ang taas na nito, iba makakakita ng pusa dyan. Saka imposibleng kung may mga dahon man, o sanga-sanga, tignan mo yung mga puno dito. Mababaw lang to. Pero imposible din naman na pusa ito dahil nasa third floor na kami at wala naman maakitan yung pusa papunta sa bubong. Kaya nag-decide kami na buksan ulit yung spirit box at magbaka sakali na may sumagot sa amin. Bubuksan ulit namin yung device na pinatunog namin kanina. Pwede kang magsalita gamit yun. Pwede kang makipag-communicate gamit yun. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. At nang binuksan na nga ulit namin yung spirit box, nagtanong na ulit ako. Ikaw ba yung gumawa ng tunog kanina? Hindi namin masyadong marinig yung sinasabi na sagot ng spirit box, kaya meron akong naisip na idea. Kung may katotohanan yung sinasabi ng mga tao dito at para maniwala kami na nandito ka, sasabihin namin kung ano yung pangalan namin. Pwede mo itong banggitin para malaman namin kung totoo talaga yung sinasabi ng mga tao. May nagpapakita dito at nagpaparamdam. Ang pangalan ko ay TUB. X. Pangalan ko naman, Breaks. Ako naman si Jay. Pwede mo bang banggitin yung apat na pangalan na yun o kahit isa sa pangalan na yun? At pakinggan nyo itong mabuti dahil may binanggit siyang pangalan na isa sa aming apat. Pakinggan nyo itong mabuti. Ano narinig ko, TUB, Manila. At maya-maya lang bigla na naman itong nagsalita. Tulong. Pangatlong beses na yun. Anong tulong yung gusto mong naitulong namin sa'yo? Gusto mo na ipagdasal ka namin? Pero after ko magtanong, wala na kaming nakuhang sagot sa spirit box. Kaya naisip ko na buksan yung ghost tube. Meron ako isang device dito. Pwede kang lumapit dito, pwede kang magsalita. Gamit ito para makipag-communicate sa akin. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. Pero kahit dito sa ghost tube ay wala kami nakukuhang accurate na sagot. May yung sagot niya. May lang. Pero nang nagtanong ulit ako, Nandito ka pa ba? ito na yung nangyari. Sabi niyo yun? Sa kabila naman? Bigla kaming may narinig na kalabog na nanggagaling sa kabilang kwarto. Kaya nag-decide kami na buksan ulit yung spirit box para magtanong at makakuha pa ng iba pang sagot. Okay lang ba sa'yo na nandito kami? Pwede kang sumagot dito sa device na hawak ni JC. Naghintay lang kami na may magsalita sa spirit box at maya-maya nga lang ito na yung narinig namin.
At maya-maya lang may nagsalita ulit. At halos lahat ng sagot na naririnig namin sa spirit box ay talagang pinapaalis na kami. Ayaw mo na nandito kami? Malis kayo. Lalaki, boss lalaki. At dahil puro pagpapaalis na nga yung naririnig namin na sinasabi ng spirit box, nag-decide na kami na itigil na ang investigation. So guys, mailap yung mga sagot niya pero nakakuha tayo ng ilang sagots gamit yung SB7 at naririnig natin tulong, uwi, umalis ka na. Yun yung mga naririnig namin na salita galing dun sa SB. Kaya tatapusin na namin tong investigation. So guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin dyan. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kay JC, Boss Tabs TV. at kay Boss Tabs and then kay Breaks. Yan, sa mga nakakolab natin ngayong gabi. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na video.